Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Father Pep Bakay, inyong among sa Himpabuwid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? And of course, nakikinig po tayo dito sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's April 29, 2015. Yan. At dalawang tulog na lang at Mayo na. No? Napakabilis ng panahon, no? At mainit pa rin, of course. And I think tomorrow yata, no? And this coming days, magiging 40 degrees. Ako, no? Ang init talaga. Grabe. Parang umaapoy ka na sa lagnat. Nangungurenta ka na. Okay, Sister Son, as usual, tayo lang dalawat. Bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, coordinator po ng Commission on Catechesis. Yan. Sabi nga, ang date natin ngayon, Wednesday, April 29, and it is the 4th week of Easter. Yan. Kaya happy Easter pa rin po. At of course, meron pong kapiestahan na santo ngayon. At isa sa mga well-known na santa pala, babae, Saint Catherine of Siena. Isa siyang virgin and doctor. Yan, napuntahan ko itong lugar niya. Oo, sa Siena, Italy? Oo. Napunta kami ng Rome 2 years ago at yung kanilang bahay, namumunti yung bahay nila pero mismong bahay nila. Dalawang floors yung bahay. Oo, yung matandang Saint bahay. Saint Catherine, no? And we also went to the parang basilica, no? Of Siena. Napakalaking basilica yan. Oo. And of course, samong kapiestahan ng mga Dominicans na Siena. Yan. Naalala ko si Sister Jess and Ginko sa Siena College. Yan. Feast day po nila ng kanilang patron saint. Mga Siena sisters, Dominican sisters. Yan. Oh, at ngayong araw na to. Yes. Okay, at of course, ang good news, no? Kaninang umaga, kala ko na namatay na siya. Kaya medyo in-announce ko na pagdasal natin yung kaluluwa ni Mary Jane Veloso. Pero hindi pala, no? Hindi pala at hindi in-execute, no? But you know, they executed the 8 prisoners, no? Pero siya lang ang parang hinold pa. Hinold siya. That's a good sign already, mo. Yes. So, ay, yung 8 na execute na? Oo, na-execute na yung 8. Pero yung kanyang execution si Veloso, si Mary Jane. Yung Pilipina. Yes, and OFW. Yes, we hope that tuloy-tuloy na ito, no? Na sana maano na siya, ma-vindicate dito sa nangyari sa kanya. Okay, at pinapasalamatan natin of course ang Panginoon, no? Yung mga nagdasal sa kanya. Madaming nagdasal siguro. Daming mag-rally, no? Of course, hindi lang yung pamilya niya, pero yung mga supporters at saka alam natin yung mga hanay na mga yung mga migrant workers, no? Sila they really rally behind, no? At nagdasal, no? Dito sa ating kababayan si Mary Jane Veloso na hindi po na execute yan, no? Kaya we hope that ito nga tuloy-tuloy na ito, Sister Son. Sana. Okay, at sige, diretso na tayo sa ating text line numbers, no? Text line number na lang po, Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282, and of course Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. At yung ating Connect Catechista program ay of course, no, yung mga gustong sumali ay ipadala po yung inyong RAG muna, no? Tapos all capital letters and then space, tapos ipadala po yung pangalan and then slash the name of your vicariate, parish or your school, no? Okay, yung address ninyo at ipadala po dito sa ating Globe number 0927
0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may ano po kayo, mga i-request o kaya intentions o pasasalamat, no? Sana po pwede niyong ipadala dyan at no, rest assured po na isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at kung gusto niyo naman pong magpa-counsel, may counseling line po kami, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At meron din po kaming live streaming kung gusto niyong manood ngayon sa internet, nasa www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 919. At yung mga nakaraang episodes naman po namin, kung gusto nyong mapakinggan, nasa Facebook naman. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. At nandoon po, pumili na lang kayo ng date na gusto nyong pakinggan or ulitin ang gospel, nandoon po lahat. Of course, thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Sige, at diretso na tayo sa ating ay pinapasalamatan ko muna si Monsignor Eugene kanina, no? Ay, With of course our beloved Archbishop, no? Tuwang-tuwa kami, nagla-lunch kami. Nakikinig kayo. Yes, nakikinig kami sa mesa. Yan, no? Kaya, thank you, Monsignor Eugene. Of course, tomorrow, mayroon pa siyang part 2. Oo nga, Mong. Nagustuhan niya yung tinolang lunch niya. Talaga? Masarap daw, sabi niya. Oo. Very good. Sige. At, okay, salamat po, Monsignor. Babasahin natin ngayon, Sister Son, Okay. yung ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, at again, napakaganda po ng gospel ngayon, Judgment by Jesus words, no? So mauna po akong magbigay ng reflection. Okay, ang Panginoong Jesus po, no, na pinadala ng Diyos Ama, no. Sabi nga, He speaks and acts in behalf of His Father at ng Heavenly Father din natin po, no. So pagka ganun po, ibig sabihin, kailangan makinig tayo at maniwala sa Panginoong Jesus. Tayo din po kung minsan we represent someone, no po. Kapag ni-represent po natin ng isang tao, di po ba kailangan we should be like them? Ako I'm privileged to represent you and among Jess kung minsan sa APCSF meeting, no. Bago ako pupunta sa meeting na yon, kung sino ang i-represent ko sa inyong dalawa, mag-isip muna ako. Sabi ko, wow, ano bang kilos kaya? Like last week, anong kilos ni among Jess pagka nakikipag APCSF meeting siya? Or anong kilos ni among Pep? Kailangan kung i-represent ko sila,
dapat kagaya ko sila kung tahimik sila during meetings or madaldal sila. Di po ba ganon? Pag nirepresent nyo ang tao, you should be like them. Try to be like them, no? Siguro po ganon ang ibig sabihin ng Panginoon. Nire-represent niya ang Diyos Ama. Kaya talagang kumikilos siyang kagaya ng Diyos Ama, no? At isa sa parang ginagawa ng Panginoon or Jesus task is to be the light of the world. Maging ilaw siya ng mundo. At hindi lang ng mundo, pati sa atin, no? To everyone. Kasi sabi nga, in Him, the light always illumines our life and our path, no? To the kingdom. Si Jesus, Panginoong Jesus, bilang ilaw ng natin, ilaw ng mundo. And para sa atin po, this is a choice na kailangan nating i-avail kasi privilege ito and benefit po para sa atin, no, na maging ilaw natin ng Panginoong Jesus. Di po ba pag privilege at saka benefit, talagang we grab that privilege, ano po. Sana po ganon, no? Yung choice natin ganon. Or do we have another choice to remain in darkness, no? Na nakasaad din sa gospel natin ngayon, no po? Light and darkness. Yun ba ang pipiliin natin? Kasi free choice po to. You either choose salvation or condemnation. Pero napakaganda po kung ang pipiliin natin yung maganda, yung tama. Ayan, the right choice. Tinatawag nating right choice. And of course, ito pong right choice na to, hindi natin magagawang mag-isa. This is by the grace of God. Yan. So, sana po lahat tayo magawa natin ito, no? Itong right choice na to, na ang Panginoong Hesus ang maging ilaw natin. Ilaw ng mundo, ilaw ng buhay natin. And this is the right choice for us. Ang ganda, choice. Ladies' choice. Mayonnaise. Nagpatalastas pa tayo. Anyway, tama yung sabi mo, Sister Son, no? Nasa atin talaga, no? Ultimately, yun nga, dumating ang Panginoon, no? He was the light of the world, no? And yet, sabi nga yun nga, pinili natin yung darkness, no? Nasa sa atin talaga yung choice, no? At, naalala ko yung nung nagpunta kami sa Bohol, mayroong isang lugar doon, yung fireflies. Alam mo yung fireflies? Yung parang alitap-tap. Alitap-tap ba yun? Oo. Yung may, pero bihira na ako makita ngayon doon eh. Yung may ilaw sa puwet niya. Yun. Alitap-tap. Nung alitap-tap ba yun? Tayo. Yes, may sanctuary sila doon at sayang nga, hindi kami na, kasi dapat gabi. Ang gandang tingnan yun. Yung fireflies. Litap-tap. Hindi ba? Ang gandang tingnan. Ito yung insekto na may may ilaw. Para siyang kumukutitap na bituin kung gabi. Di ba? Well, I made mention of this. Parang ganito yung sabi ng Panginoon, no? Kung if we choose Him, mayroon tayong ilaw sa buhay natin. Parang firefly tayo. Kumukuti-kutitap. Kahit na madilim, no? Pero again, no? That light, kahit na kung minsan binigay na sa atin ng Panginoon, nasa sa atin na. Pero kung minsan, no, it's the choices, the everyday choices and decisions that we make. Na kung minsan yung ilaw na yan ay nawawala sa buhay natin, no? Kaya nga, pag hindi tayo nakikinig sa Panginoon, yung kumukutitap na yan sa buhay natin, sa loob natin, no? Pwedeng mawawala sa ating sandali, At ito nga, diyan tayo mahuhusga sa mga choices at mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin, no? Actually, sabi ng Panginoon dito, baka kasi medyo makonfuse tayo ng konti, no? Sabi niya, I did not come, no? I did not, sabi niya, I do not judge him, no? For I did not come to judge the world, but to save the world, no? Tama ito, in a sense na tayo ang mismong naguhusga sa sarili natin, Because we are the ones choosing and deciding for ourselves, no?
Alam mo yung judgment na sinasabi ng Panginoon dito. Kasi mayroong isang branch sa theology, Sister Son, yung eschatology. This Hindi ba study na-discuss of ko end na ito? times. Yung end times. Study of end times. Dalawa yung klase ng judgment kasi, no? Pagkamatay natin, nandun yung individual. Yung individual judgment na mayroon ng husga sa atin pag tayo namatay, no? Pero we will still wait for the universal judgment. 'Di ba? Yung alam natin 'yan, 'di ba? Dun sa last judgment, the parable of the last judgment, no? Yung lahat tayo mahuhusga. So that will be yung parang universal, no? Pero pagkatapos natin mamatay after death, mayroon tinatawag na personal judgment. Yun, sige nga, pag-usapan yung personal natin judgment na yan, ito nga, actually, tama itong sabi ng Panginoon tayo na ang naghusga. Kasi tayong namili kung ano yung klaseng buhay. Oo, yun. Diba? Yun nga, ito nga yung pinag-usapan natin, choice, no? Nag-avail tayo sa choice na to, sa privilege na to. So, tayo ang pumili. If we remain in darkness forever, yun yung sinasabi. Kaya nga, sabi dito, he who rejects me and does not receive my sayings has a judge. At sino itong judge na ito? Sabi niya, the word that I have spoken will be his judge on the last day. So, kung hindi ka nakinig, well, ito nga, ang salita mismo ang maghuhusga sa'yo. Iyon. Ang salita, sabi niya. Kasi yung message ng Panginoon sa atin, no? Yung, especially ito nga, no? Kung isa-summarize natin yung ating pananampalataya, it's all about yan. Yung the greatest commandment, di ba? Ilang beses nang narinig natin yan, pero minsan wipek Kung tutusin, napakasimple lang, no? Yan ang salitang nagbibigay buhay, pero pag wala tayong ginawa dyan sa the greatest commandment na yan, no? Wala, hinusgahan na natin yung sarili natin. Alam na natin ang mangyayari, no? So we should not be, ignorant about the law, sabi nga, no? Because ignorance of the law will not excuse you. Excuses no one. Yes, will not excuse you. No? Parang sabi mo, ay, hindi ko alam sister, brother, hindi ko man nakikinig sa homily ng pari nyo. O kaya, hindi ko man nagbabasa ng Biblia. Sabihin yun, makinig ka rito sa Barkadahan kay Kristo. Diba? Alam na natin yan, narinig na natin. Walang excuse yan, diba? Pero, how well did you, and are you fulfilling this particular greatest commandment of the Lord, no? Ang salitang yan, no? Ang message na yan, binigay na sa atin. Kaya nga, ito mismo maghuhusga. Tama yung sinabi ni, there was one time, I think it's Saint John of the Cross ang nagsabi, no? Sabi niya, in the final analysis, no? We will be judged, no? By the way we have loved. Parang, paano mo minahal ang Panginoon? Tapos siyempre, alam natin yung pangalawa, yung kapwa-tao natin. Yung kapwa, papaano, no? Have we love him seriously, deeply, no? Completely, no? With all your heart. Yan, alam na natin yung lahat. The great siya. Tayo, alam natin yun, no? Kaya pag hindi mo hindi mo ginawa yan, naku, hindi ka nakinig at hindi mo sinunod itong sabi ng Panginoon, my word, no, will be your judge, no? At alam natin ang mangyayari sa atin, di ba? Nga. May sinabi pa nga siya dito, yung sabi niya, I am not the one to condemn him, for I have come not to condemn the world, but to save the world. No? Napakaganda, no? Oo, napakaganda talaga dahil riniremind tayo ng Panginoon, no? Na kung talagang wala tayong ginagawa, no? At alam mo, Sister Son, hindi lang yung choice ang importante. Di ba? Tatlong C yan Choice. Tapos chance. So may choice ka na, nakapili ka na. Yan. And you have the chance to change. Yun. Yung tatlong C nga yan. Nga. Choice, chance, change. And change. No? Napakahalagang the 3 C's, no? Tawag din 3 C's, no? Ito nga, may chance ka na. Huwag mong sabihin na, naku,
hindi ako binigyan ng pagkakataon ng Panginoon eh. Okay, naku, wala man akong chance na nagbago. Kaya, yung parang, yun nga, yung, ituwid ko yung landas ko. Something like that, no? Let's not accuse the Lord that siya'y nagkukulang sa mga, ito nga, pagkakataon, mga chances. Oo. Ang dami. Ay, madaming Everyday. chances. Every day, every hour, yan, dumadating ang chances sa buhay natin. The chance to be good, number Yan, one. chance to change. Nga. The chance to change. Kaya piliin natin, no, na yun nga, yung salita ng Diyos, you keep my word, no, you hear my voice, listen to the voice, no, of the good shepherd. Ito nga, ilang araw na nating dinidiscuss ito. Diba? Good shepherd. At kung hindi tayo talaga makinig, naku, ito nga, sorry na lang. In the final analysis, sabi nga, wala tayong ibang sisisihin. No? Sino ba yung sisisihin mo, Mr. Son? Oo, siyempre, sarili ko. You, tumpak. No? At wala tayong, para bang may susumbat sa Panginoon. Na sabihin mo, naku, Lord, ganyan ka naman. Bakit You're ako unfair. napunta sa hell? Bakit mo hinayaan? Yung mga Bakit mo ganyan ako ninayaan pumunta dito sa hell? Ang dami natin mga palusot ko minsan. Oo. Bakit mo ako hinayaan? Oo. Bakit hindi mo na ako binagyan ng pagkakataon? Yung mga Ikaw ganyan, ang no? pumili dyan. Yan. Ang Yun nga. daming chances Oo. na binigay sa atin. Parang, ano ba, Adam naman, bulag ka ba? Hindi mo na ba nakikita yung, ang daming ang pagkakataon, no? At hindi po na kukulang ang Diyos, no? Sa ating mga reminders, no? Kung minsan sabi nga, what we need are not new information but reminders. Yun. Oh. Ilang beses ba natin Reminders narinig yung mga salita ng Panginoon? Pero, naku, kung minsan sabi ko nga kanina sa meeting natin, di ba? Kung minsan nagkaka-Alzheimer's tayo, no? Alam mo yung Alzheimer's, hindi lang pang matanda yan. Oo, kahit ang dahil mga bata pa, pero nakakalimot na. Minsan sinabi lang ng magulang ngayon, mamaya lang eh. Selective hearing, ganyan, di ba? No? Ano kasi yun? Parang hindi ko ata narinig yun. Ganyan, di ba? Hanggang pwedeng makalusot, lulusot. No? Para sa mga trapiko, no? Mabisa sa traffic, ganyan eh. Pagka ano lang ng konting ng daan, ako'y lulusot ka. Lulusot at lulusot. No? Pero alam mo, Among, bilib ako sa mga magulang na hindi nagsasawang nagpapaalala sa anak. No? Ayan. Yung bang, kasi Among, yung kakulitan dalawang klase. May makulit na nakakairita. Pero may makulit na nakaka-cute. Nakukyutan ka kahit nangungulit, nakukyutan ka. Oo, kung may talaga? nakikita akong ganun. Yung kinukulit ako, pero nakukyutan ako sa pagkulit niya. Pero meron namang kinukulit ako, ba't naiirita? Dalawang klaseng nangungulit. Pero may mga gulang na kinukulit yung mga anak nila, pero hindi sila nagsasawa. That is tunay na pagmamahal. Yun, no. Yung kinukulit nila sa tamang landas, ganon. Ako naman dapat yung mga kabataan, no? Pagka kinukulit kayo and everything. Siguro you just have to, drill in your mind, no, in your heart. The reason why. Oo, yun. Pag nakita ng isang Bakit bata naman? yon, kabataan. Alam mo, Mr. Son, no? To tell you frankly, kahit nasa opisina, so anong organisasyon, no? Alam mo, isang, ako I am just Isang speaking boss. for myself, sabi ko. Si Ige. Ang isang, ayaw kong ginagawa yung mga ganyan eh. Yung, Rene, remind mo yung mga tao, no? Oo. I mean to say, they should be mature enough. Pag minsan, di ba? Oo. Pero, ayaw ko rin yun eh. Alam mo, Nangungulit. hindi, yung mga kuminsan sa pamilya o kaya sa opisina, ay, ang hindi na lang alam, ano ba, gusto bang gawin ng manager ko ito? Gusto bang gawin ni Among ito? Masaya ba si Father kung gagawin niya yung kukulitin ka, i-remind ka? Definitely no. I don't find happiness in that. Yung nangungulit. Diba, lalong-lalo na kung
kung kapalpakan, no? Pag remind mo. Hindi ginagawa ang Kaya, trabaho. Kung ayaw nilang marinig, ako ayaw ko rin gawin. No. Mga ganun. Hindi ka naman makulita mo eh. Hindi, kung minsan may mga cases na ganyan ako, no? Hindi mo lang alam. Tagal na kitang kasama, pero hindi kita nakitang makulit. Ganito yung sinasabi ng Panginoon, Sir Son. I did not come to condemn. Kasi ayaw din niya na mag-judge siya. Ayaw din niya na mag-condemn siya. God also hates, no? Yung condemning us, no? At hindi niya gagawin yun. Kasi sabi niya, I have come to save, not to condemn. To save the world, not to condemn. Ganyan din eh. Sa kanya ito sa kanya itong mundo na talagang mahal niya. Bakit niya i-condemn? Kaya nga, so let us not, kung ako lang, let us not give any, parang any chance, no? Although hindi niya gagawin ng Panginoon. Hindi niya gagawin, oo. Huwag nating hayaan na para bang, parang yung mga magulang natin, no? Let's say, kayo mga kabataan, huwag niyong bigyan ng rason para yung magalit sa inyo yung magulang ninyo, no? Sana sa trabaho din. Huwag niyong bibigyan ng parang reason para ang boss nyo magagalit sa inyo. Alam mo naman. Oo. 'Di ba? Alam mo yung responsibilities mo pinasukan mo yan. Nung Monday may bisita kami diyan sa di ba? Yung sa migrants si Engineer Rico. Ang ganda nung sinabi niya. Sabi niya pag nag-abroad kayo, may mga batas diyan. No, sa opisina, no, sa kultura nila. Di sabi niya, just you will not get into trouble. Alam nyo naman yun dapat na gawin nyo dyan. Sa trabaho nyo. Sabi niya. Kaya papagalitan kayo, paparusahan kayo dyan. It's because pag hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo. Hindi sumunod sa batas ng diba? Ng Saudi or ayun ang isang napulot ko sa kanya. Sabi niya, kung ano yung panuntunan, ano ba yung regulasyon dyan sa inyong kumpanya, sundin nyo. No? Malinaw naman sigurado if you have some questions regarding the regulations. Maybe you can what is this? Bring it up. Ask. Bring it up sa kanilang attention, no? Pero once na ito pinasukan mo ito yung mga regulasyon, nagpirma ka ng kontrata diyan, dapat alam mo. Diba? Pero kung yun nga kung minsan you yourself, no? You are giving a reason why kung minsan kapapagalitan ka, paparusahan ka ng ano mo, no? Kung hindi ka naman siguro gumagawa ng kapalpakan, no good manager, no? Na paparusahan ka dyan. No good parent, lalong-lalo na. Di ba? Kaya nga kung minsan nag-enjoy ba yung mga magulang pag paparusahan yung mga... Hindi. Mas masakit nga daw sa kanila on their part. That's right. May nakausap na akong isang nanay. Habang pinapalo daw ang anak, parang mas masakit pa daw ang nararamdaman niya kaysa dun sa pinapalo. Alam mo, Sister Son, kung nasasaktan ng isang ina, pag pinapalo yung anak, tamor ang Panginoon. Diba? Parang sa atin din. Nasasaktan din. Kaya nga, ayaw na ayaw niyang mag-condemn tayo. Pero, yun nga, we have a choice, no? We make decisions in life. And we should not, to say, no? Parang... maghihinakit tayo kaya magagalit tayo sa Panginoon, no? Wala tayong right dahil nga all the chances ay nandyan, no? It's all up to us. Tsaka mong yung sinabi mo kanina, yun nga, yung guest nyo nung Monday na OFW. Hindi lang po sa ibang bansa, hindi lang sa mga OFW. Kahit in our own offices, be it small, in our own businesses, be it small, be it a big business, no? Kung ano yung batas doon sa opisina nyo, especially sa HR na office nyo, sundin natin kung ano po yung batas. Diyan sa Arsobispado, at least yan, no? Kinakausap yung mga employees natin. Pag sinunod mo kasi, parang at peace kayo. Wala kang problema. Yes, at the same time, there is a venue naman. May pagkakataon na gusto mong magtanong. Yun, Okay, at i-cut muna natin, no? Sumobra tayo sa oras, sa first segment natin, no? Anyway, mamaya sa second segment ay talakayin natin ng konti yung buhay ni Saint Catherine of Siena, no? Para at least yung ating mga tagapakinig, no, ay makilala itong ating patron saint of the day, no? For the meantime, sa ating pong mga texters, kindly
text your messages sa amin, no, yung insights and reflections, no. Mamaya po sa ating segment ay babasahin natin, no. Let's take a break at magpatugtog mo po tayo ng isang religious song na para po sa inyong lahat ito. Pwede lang, sana'y wala ng away. Kung pwede lang, tahimik ang ating buhay. Kung pwede lang, sana'y walang sigawan. Kung pwede lang, please naman. Kung pwede lang, sana'y walang tampuhan. Kung pwede lang, tayo'y magbigayan. Kung pwede lang, tayo'y magpatawaran. Kung pwede lang, please naman. Ang buhay natin sandali lamang. Kailan kukunin ay di natin alam. Kung puno ng galit ay sayang na sayang. Kung pwede lang, mamahalan na lang. Ito ang aking hiling at pakiusap. Ito ang aking dalangin at pangarap. Kapayapaan, kung pwede lang, oh please naman. Kung pwede lang, please naman. Kung pwede lang, please naman. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong ating napakagandang ebanghelyo, no? It's all about the words of the Lord here na sabi nga niya na siya'y dumating hindi para maghusga, no? At magkondena kung hindi para iligtas, no? Ang sanlibutan. At totoo naman po ito, no? Kung ano man yung magiging judgment sa atin, tayo na rin ang gumawa nun, no? It was our choice, no? It's the choices, the daily choices and the decisions that we make in life, no? Yan. Later on, isa-summarize lang na sa atin ng ating Panginoon, no? And yun nga, alam naman natin yung utos niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung wala kayong ginagawa sa mga salita ko, sa aking mensahe, naku, my word will be your judge, no? Siya na mismo ang mag-uhusga, di ba? Ang kanyang salita. Okay, may mga texters yata tayo. Oo, Among. Parang pagpapasok na ang month of May, naaalala ka na, Among. Talaga? Ganito From 7545, sabi niya, good evening po, Among. Excited na ako po kay May. Malapit na po ang birthday tamo. Darwin po. Mong Chancery, pabati kami po. Teng Kuya Joe Arnel. Salamat po. Nakikinig yan sa mga water station. Water station, nakikinig Yes. sila. Hello dyan, kayo sina Darwin at saka sina... Ano ba yan? Sina Jojo, nakikinig ba? Salamat naman na Maganda naman nakakapakinig dapat makinig kayo. sa amin. Okay, tapos may kasunod. Among bala mo po, minsan niya ako rin magkamali ko po. Kakalingwan ko po yung pangaral na rin pengari ko kako. Pero
dahil magobra ko po kening pisamban. Yan Mas naman. manayig pamurin po ka ako itang anak sa paklugod. Many bat ka rin pengari, kaya lalo ko pong sasamas na ning sarili ko. Darwin po ini chancery. Salamat po, among Pep, ang po kaya kayo, apuson, na metong po ka rin tuturing kong pengari Kenny Arsobispado. Thank Thank you. you, Darwin. At Okay. nakakatabang puso, di ba? Oo Pag nga. may, at least, nakaka-inspire tayo ng mga ating mga, lalong-lalo na yung, mga kabataan na ganyan, di ba? Oo. Kasi, lalong-lalo na, no, I believe, yun nga, the future of our nation, ang mga kabataan. Ay, oo, They still of have a course. long way to go. Mm-mm. Kaya yung sayang, di ba? Kung sa murang edad nila, nasira na yung buhay nila, no? Ang dami pa Ang dami nilang pang time mga, na mga makapagbago. possibilities sa buhay nila, no? Oo. Which is, I believe, dapat yung nga, pag tunan na pangsen kung paano yung maingat ang buhay nila, no? Kasi lahat ng opportunities ay nasa atin lahat. Oo. Grab that chance na Yes. maangat ang buhay nyo, nag-i-improve. Kasi may nagbibigay sa inyo ng chances. So, grab that. Kasi kung minsan, yung mga chances, pinalalampas lang natin. At later on, nagsisisi tayo, ay sayang, ba't hindi ko pa ginrab noon? Yan. Parang yung film ni Manny Pacquiao, yung Kid Kula Fu. And there are chances na hindi bumabalik. Yes, I mean, tinan mo si Manny Pacquiao. Ito isang inspirasyon, no? Oo. Nagbobote dyaryo lang noon at yung bote Pero sa mga ngayon, syoktong. Oo. Parang gano'n. O, tinan mo na ngayon, bilyonaryo. Nako. Of course, hindi naman yung pera ang sukatan. Pero, I mean to say, marami na siyang nagawa, na-accomplish, natulungan. And, I think he's an icon, no? Not only of the boxing industry, no? Pero, icon siya na kahit na mahirap ka, hindi rason yun para parang wala ka na magawa sa buhay mo, no? I think we can still rise above. Oo. Sabi nga, no? Sa linggo ang laban niya mo. Oo nga. Nasa Tagaytay kami. Paano kaya yung mga Council of the Leyte na hindi Yes, sila oo. makakapanood? Okay, may isa Sa pang Tagaytay kami text noon. dito, no? Okay. From Sige 8357. mo. Sabi niya, there will never be another now. So make the most of today. Oh, wow. There will be, Ganda, oo. sabi mo, there will never be another you. Ay, parang kanta yun. So take good care of yourself. Ayan. Thank you po, no, sa inyong oo nga, no. So hindi na magbabalik ang ngayon. So make the most out of make the most of today, sabi. Okay. Totoo yun. I think that's it's in line with what we're saying here, no. Let's not wait, no, na makokondem pa tayo. Alam naman natin kung ano ba yung magdadala sa atin sa kapahamakan. Tsaka let us not waste time. Yes. No? Kasi precious ang Time time is of the natin. essence. Oo. Habang may buhay, habang bata, tingnan mo nga si Mary Jane Veloso. Diba? Nagkaroon pa ng pagkakataon. May Isa pang chance pa pagkakataon, siya, diba? yan. So there is nothing impossible, no? Oo. Basta't ang importante ay let's make the most out of the life that God has given us, no? Okay, may texter pa. Mayroon pa. From Sige. 1613. Good evening po. Lubos po akong naliligayahan sa inyong programang Barkadahan kay Kristo. Ako po ay tumugon sa pangalang Amando P. Manangkil. Kung baga, ako po ay nasa departure area na. Ay, naku. Nais ko pong makarating na maluwalhati sa aking paroroonan via your program. Oh, Ay, naku. salamat po. Ay, ang ganda naman. Ganda po ng text nyo. Oo. Nasa departure area na daw siya. Baka Siguro mga ano na the siya, twilight. 70, ganyan. Nasa sunset na siya. Malapit na. Baka Doon na senior ako. citizen si tatay, no? Oo, pero Opo, at ang ganda isang nung sinabi pribileyo niya, po na we accompany you kung ano man po yung sinabi niyong departure, no? Sana'y makakarating kayo.
Yun ang Oo. importante po, makarating kayo sa ating paroroon. Kasi siya lang naman ang paroroonan natin. Pero natouch ako dun sa isang sentence niya, Among eh. Na, Nais ko pong makarating na maluwalhati sa aking paroroonan Yun. via your program. Naku. Di ba? Natouch ako dun oo nga, no? Parang naging instrumento tayo. Sister Son. Oo, kakatouch yun. Maraming salamat Sige po, at po. kung Isama ano yan, kung paglalakbay yan, parang tayo ang kalesa. Oo, isama natin sa dasal natin, no? Among, no? Yan, no? Oo, yun nga. Sige, ulitin ko yung pangalan niya, Among, para maisama natin. Talaga. Amando P. Manangkil. Yan. Okay. Isama Tay, natin sa ano. kami po yung nag-aarasalan, of course. Nandito lang po yung programa, no? Everyday po, if you want to listen to us, Oo. at nakakatulong po sa inyo, no? Sana po, no? Gawin yung habit ninyo. Ang pakikinig sa barkadahan kay Kristo. Oo. Okay, so punta tayo sa Santa Oo, ngayon. kahit na nakapiestahan. konting-konti lang, Okay, pwede Saint na. Catherine of Siena. Nasabi ko kanina, Sister Son, nakita ko yung bahay nito. Oo nga, sa Italy. Yes, sa Siena. Siena, Italy. Naku, kaya pala ako ngayon ngayon ako nagtataka. Kaya siguro may second floor yung bahay nila. Oh, Bakit? alam ko na mo. Sige. 25 silang magkakapatid. Grabe, 25. Bawag pa yung yung tatay. Ano? 25, no? Yeah, the youngest of 25 children. Ng, Very, very large ang family noon, Binilcasa diba? family sa Siena. Bali, more than 2 dozen sila. Kaya nakita mo, Among, malaki yung bahay nila. Kaya nga, nagtaka ako. Parang, akala ko building, no? Hindi naman building, pero may second floor, no? Usually, makikita mo rin, Lumang-luma ba? Oo. Oh. Pero may konting doon. May shop, no? Souvenir items. Something. Tapos, talagang, Ganda naman makarating doon. siguro palagay ko inayos yung, yung binalik sa original. Yung ganyan, no? Usually, pagka ganyan, babalik mo sa original, di ba? That's where she stayed, no? According to, yung aming parang guide, no? Tapos may picture siya doon, nung maliit siya, no? Ganda. So anyway, 23rd siya sa mga anak, no? 23rd ba siya? Youngest of 25 children. Bakit dito yung iba 23rd, no? Anyway, siguro he's one of the youngest, no? Okay. At ano ba itong kanyang naging contribution, sister? Actually, alam mo, gustong mag-asawa, no? Oo nga. Gusto mag-asawa ng Ang nanay niya, gusto siyang mag-asawa. Oo. Piniprepare siya for marriage ng nanay niya. Pero kung hindi, Kaya lang, hindi uukol, hindi bubukol. Oo nga, ibang nangyari. Naging Dominican siya. Isa sa well-known Dominican sisters. Tertiary. Oo, Third order, no? Saint Catherine of Siena, At ang maganda pa sa kanya, Among, ang dami niyang mga concerns noon, lalo na yung reform of the church. Para siyang isang courageous woman. Yes. No, yung reform of the church talagang pinaglaban niya. Including the clergy, no? And then yung return of the Pope from France to Rome. Sige nga, Mong, i-explain mo yung ano ba itong schism na to na Schism. Schism. Sorry, The di ko Great lamang. Schism. Oo. Ano ba yon? Dalawang Pope na magkasabay na nakaupo? May, may nangyaring ganun noon? Mayroon, no? Nung unang Mayroon panahon. siya, mayroon na nangyari ito, no? At ito nga, during the 14th century. Oo, nung panahon niya. Oo. Hindi ba sa Rome talaga yung yung papacy, no? Oo. And then Parang nagkaroon sa France? yes, ito May mga family ito, no, yung Avignon to Rome, no, the papacy. Actually nasa ito, church history, Sister Son, no? Kinumbinsi niya itong yung sa Avignon, no? Yung isang pope by the name of Pope Gregory XI. Ito. To convince Pope Gregory XI to return to Rome, no? Kasi nga ang center talaga ng of course yung Western Catholicism nasa Rome, no? Kaya nga nag-split yan, may Eastern, no? Yung mga Greek Orthodox, no? But malaking malaking usapin yan, Sister Son, no? Ang importante lang sa kanyang
sa kanyang during her time, no? Because of yung kanyang paghihikayat sa sa Pope, no? Ay parang pinakinggan siya, no? Kasi there was a time na talagang dalawa yung Santo Papa, no? So ito nga in 1378, sabi nga dito, with the outbreak of the Western Schism, ito nga, no? The new Pope, Urban the Sixth, no? Urban the Sixth summoned her to Rome. Yan, no? So parang ito, yung reconciliatory ang kanyang naging role, no? Sa simbahan, no? And it's a good thing that talagang yung mga woman power, no? Oo. Kaya pala may nabasa akong tungkol sa kanya na she speaks with authority. No? Yan nga yung sinasabi mong woman power nga, no? Na at saka daw isa siya sa mga saints na merong universal appeal. Yan nga, Ayan, no? Lalo na sa kanyang spirituality, tsaka yung mission niya sa simbahan. Ang ganda naman yon, universal appeal. Oo, yung kasi di ba yung simbahan one of the true mark of the church, of the Catholic Church is universal. One holy, siya. Catholic and universal. Pero alam mo yung unity ko minsan talaga maraming mga sumisira sa pagkakaisa ng simbahan, no? And I think yun ang isang naging panalangin niya at naging advocacy niya, no? Alam mo ano siya, maaga siyang namatay, Stelson. Maaga. Anong age? 33. Ay, just like the Lord. kabata pa. Oo. Because he suffered a Mm-hmm. stroke, no? 33 33, Stelson. Pero, alam mo naman, I think you will agree with me, no? Wala sa edad yan. Totoo. Diba? You can die young at madami ka nang nagawa sa mundo. May may kasabihan, You no? can die old pero wala kang nagawa sa mundo. May kasabihan dyan, Stelson. Sabi niya, yung kasabihan, death comes not to the old, no? But to the ripe. Ang kamatayan daw ay dumarating hindi sa mga matanda, kung hindi sa mga hinog. So kung namatay kang matanda, that means hinog ka. Ganun lang ibig sabihin. Yung being ripe, sabi niya. Ito, 33 lang, no? Oo, pero si Pero Saint hinog na. Catherine, kahit 33 siyang namatay, hinog na. Hinog na, no? Parang yan parang diba? isang prutas, di ba? May prutas among na kung minsan ang tagal bago mahinog, binalot mo na nga ng tela, nilagay mo na sa bigas. Sa avocado among kung minsan nagpapahinog ako. Ang tagal naman ito, sabi ko, nilagay mo na sa bigas. Akala mo. Naalala mo yung parabola, hindi mo yung parabola na yung nagtanim. Sabi niya, bakit nung sa gardener? Bakit itong tinanim kong ito hanggang ngayon walang bunga, no? Oo. Yung itong tree ito? Anyway, naghahanap ng bunga, no? Sabi nung mayari dun sa parabola, patayin mo nga itong halaman na to. No? Parang fruit-bearing tree pero walang fruit, no? Tree lang, walang fruit-bearing. Pero sabi nung gardener, hindi bigyan ho natin ng chance. Yan, di ba? Baka kulang ng alaga. Yan, kulang ng alaga at baka magbubunga rin next year. Ngayon, kung next year hindi ho magbubunga, no, ako mismo, sabi niya, no, sisintensyahin ko na to. Ito nga, no, yung going back to the story of Saint Catherine. No? Very young, 33, she died of a stroke. Pero what she contributed, no, in her life of austerity, prayer, no? Kasi alam mo yung kanyang yung father niya, binigyan daw siya ng kwarto talaga sa bahay para doon magdasal, no? Kasi nga ayaw niya mag-asawa. So nagmadre siya and she was allowed later on, no? And true enough, no? And I think she is really an icon to young people and to young adults, no? Kung minsan 33, no? Very still, but she has accomplished so much, no? And contributed so much, especially itong the unity in the Catholic Church, no? During that time yun nga nasira dahil nagkaroon ng dalawang papa.
Oo. Diba? At madami din siyang ginawang mga various prayers, samong tsaka mga letters, no? Ito yung mga writings niya. Meron siyang isang talagang napakasikat na writings, yung Dialogue of Divine Providence. No? Ano siya? Philosopher at theologian pa yan. Oo, actually, itong... Very bright na bata. Oo, napakagandang writing niya ito. Dinictate lang daw niya sa mga secretaries, no? Pero mo, through dictation lang. Madalas daw, habang ginagawa niya to, she's in a state of ecstasy. Siguro talagang nasa kanya ang Panginoon, no? Kaya ganun ang nararamdaman niya, no? Itong writing niyang ito, Dialogue of Divine Providence. Wow. Naka-address sa Trinity. Yan, mamaya yan ang ating dadasalin, no? Yung kanyang prayer na yan. Oo. So, I think, she's really a humble virgin and a doctor of the church, no? Doctor of the church. O, dahil nga philosopher, theologian, at the same time reformer, at naging ito nga, no? Parang a banner of unity, no, in the Catholic Church, no? At pinapasalamatan natin, of course, at nagbubunyi tayo ngayon, no, isang simbahan, at binibigyan natin ng papuri itong Dominican Tertiary and Doctor of the Church, no, named Saint Catherine of Siena. Okay, so we will have this beautiful prayer, no, dedicated to Saint Catherine of Siena. Prayer for the gifts of Saint Catherine of Siena. God of wisdom, you made our sister Catherine burn with divine love in contemplating the Lord's passion and in serving your church. With the help of her prayers, may your people, united in the mystery of Christ, rejoice forever in the revelation of His glory, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Okay, so walang announcement ngayon. Bakasyon kasi. Bakasyon. Kami bukas ay kami. Pilgrimage kami ng aking mga damas de caridad. Oh, okay. Yung aking mga bagets na mga bagets na mga nagsiserve supporters sa Arsobispado de Pampanga. Archbishop's Chapel. Yeah, masaya na naman kami niyan at aking aakayin ng aking mga damas de caridad. Yung mga naka-uniform doon, no? Pag nagpunta ka doon, mga naka-blue. Yan, ladies in blue. Ladies in blue, oo. Mga kasing edad ko. Mas matanda pa sa'yo. Oo, meron nga. Kaya nga. Alam mo, ilan na yung namatay sa kanila. Itong aking mga damas, no? At yung iba hindi na nakakasama sa mga namin, yung pilgrimage, outing, kasi nga dahil sa katandaan, no? Pero sabi ko sa kanila, hanggat may buhay, hanggat may lakas. Yan. Bukas kami magpipilgrimage. Half day lang dyan sa Binalin, Santo Tomas, Apalit, San Simon, Masantol. Okay. Dito sa 4th District, no? Oo. At nagpapasalamat ako sa mga kahit na bukas pa lang, no? Yung mga pari dyan na napupuntahan nyo. We have been given the permission, no, to have our small and half-day pilgrimage. Mga simple joys ng mga retired. Yan. Alam mo, pag tumatanda ka na, no, yung... Simple na lang ang joy mo. Gusto mo lang nasa simbahan ka. Malapit sa Diyos, no? At dapat mag-amoy kang Diyos, no, sa ginagawa mo at sinasabi mo. Yun, no? Talagang sila masaya sa ganyang kasimpleng bagay. So, yung aking mga damas, sleep early dahil maaga tayong tutulak bukas. Okay. Sige, paalam na ako. Paalam ka na, Sister Son? Okay, maraming salamat po. Hanggang bukas po. Ito po, Sister Zon Kayanan. Bye-bye po. Good night. At ingat po kayo palagi. At parati po natin tandaan itong napakagandang ebanghelyo, nung mensahe po ng ating ebanghelyo ngayon, no? Let us make the right choices in life, no? Let us decide for the Lord, and at the same time, no, let us not stay stubborn, no? Huwag tayong parang matigas po ang ulo natin. Because kung pipiliin natin yung hindi maganda, well,
ang mismong buhay po natin, no? Tayo mismo, no, ang maghuhusga, no, sa ating pong buhay, no? Kaya let us always hear, no, the voice of the good shepherd, no, and follow his voice, at naway kasihan po tayo ng pagpapala ng Panginoon, no? Just like Saint Catherine of Siena, no? 33 years here in the world, pero ginamit po niya yung maikli niyang buhay para sa kapakanan ng Santa Iglesia at lalong-lalo na para sa Diyos, no? Let us imitate her sa kanya pong napakalaking pagmamahal sa Santa Iglesia at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Glory to God.